Sa isang liblib na baryo, may batang nagngangalang Marco. Lumaki siya sa isang maliit na kubo na halos hindi kayang salungatin ni ang ulan at hangin. Araw-araw ramdam niya ang gutom, hindi lang sa tiyan, kundi pati na rin sa kanyang mga pangarap. Madalas, pumapasok siya sa paaralan na walang baon. Habang ang ibang batay naglalaro ng bago nilang laruan, siya'y nakaupo sa gilid, pinapanood lamang ang kanilang saya. Hindi niya masabi pero sa puso niya ay may tanong na laging bumabalik. Bakit ganito ang buhay namin? Ngunit sa bawat gabing uuwi siya, laging nandoon ang kanyang ina. Kahit pagod na sa pagtitinda ng gulay sa palengke, nakukuha pa rin nitong ngumiti. At sa bawat hapunan nilang lugaw o kanin na may kaunting asin, sinasabi ng kanyang ina, "Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang kahirapan ay hindi hadlang para sa taong may tiwala sa Diyos. Tandaan mo, siya ang ating ilaw." Ang mga salitang iyon ang nagiging lakas ni Marco. Kahit mahina ang kanyang katawan, kahit wala siyang mga bagay na mayroon ng iba, pinipilit niyang maniwala na may saysay ang lahat. Isang gabi, habang nakahiga siya sa banig, pinagmamasdan ang kisame nilang butas-butas, nakita niya ang liwanag ng buwan na sumisilip mula sa mga siwang ng bubong. Sa gitna ng dilim ng kanilang tahanan, ang kaunting liwanag na iyon ay tila nagpapaalala sa kanya, "Hindi ka nag-iisa." Doon unang sumagi sa isip niya na baka totoo nga ang sinasabi ng kanyang ina, na baka may Diyos na nakatingin sa kanya kahit pakiramdam niya ay nakalimutan siya ng mundo. Ngunit bata pa siya at gaya ng lahat, mabilis ding natatabunan ang pag-asa ng katotohanang mahirap ang kanilang buhay. Sa bawat araw na walang ulam, sa bawat pangungutya ng kaklase dahil sa kanyang lumang damit, unti-unting nagtatanong ang kanyang puso, kung mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan niyang maghirap kami? Ipas ang ilang taon, dumating sa punto na hindi na kayang tustusan na ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral. Napilitan siyang huminto sa eskwela at tumulong sa pagtitinda. Sa edad na 14, bitbit niya na ang mabibigat na bayong ng gulay sa palengke. Habang ang kanyang mga kalaro ay nag-aaral at naglalaro ng basketball, siya ay pawisan, pagod at minsan ay gutom. May isang gabi, umuwi siyang halos walang benta. Nakaupo sila ng kanyang ina sa harap ng mesa na may isang platong kanin at kaunting tuyo. Tahimik ang lahat hanggang sa napabuntong hininga ang kanyang ina at bulong nito, "Patawarin mo kami, Panginoon, pero parang hindi ko na kaya." Narinig ni Marco ang pag-iyak ng kanyang ina at doon parang bumagsak ang mundo sa kanya. Kung ang ina na dati matatag, ngayon ay nadudurog, paano pa siya? At sa isip niya, sumulpot muli ang tanong, "Nasaan ka, Diyos? Kung talagang nandyan ka, bakit parang wala kang ginagawa?" Dahil sa sobrang bigat ng buhay, unti-unting nagbago si Marco. Naging mainitin ang ulo, natutong sumama sa mga kabataang walang direksyon. Nagsimula siyang makihalubilo sa mga barkadang naglalasing, nagsusugal at minsan pa'y nakakasangkot sa gulo. Isang gabi, matapos siyang makisali sa away, umuwi siyang sugatan. Galit na galit ang kanyang ina at umiiyak, "Anak, ganito ba ang itinuro ko sa iyo? Hindi ba't sinabi ko na ang Diyos ang ating ilaw? Bakit ka naglalakad palayo sa Kanya?" Hindi siya nakasagot. Sa halip, nagkulong siya sa kwarto. Doon niya muling naramdaman ang bigat ng lahat. Sa kabila ng lahat ng maling landas na pinasok niya, hindi pa rin siya masaya. Para siyang naglalakad sa kadiliman, walang direksyon, walang patutunguhan. Hanggang isang gabi, nakilala niya ang isang matandang pastor na lumapit sa kanya sa palengke. Simple lang ang sinabi nito, "Anak, minsan ang pinakamadilim na gabi ang palatandaan na malapit nang sumikat ang araw. Huwag kang bibitaw." Hindi iyon agad tumimo sa kanyang puso. Pero nagsimula itong mag-iwan ng maliit na marka.
Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang maghanap si Marco ng paraan para magbago. Hindi madali, pero sinubukan niyang umiwas sa barkada. Nagsimulang magdasal muli sa gabi, kahit simpleng bulong lang. Diyos ko, kung totoo ka, tulungan mo ako. Isang araw, inalok siya ng trabaho bilang kargador sa palengke. Mabigat, nakakapagod, pero doon siya nagsimulang mag-ipon kahit kaunti. Sa gabi, dumadalo siya sa libreng night class para sa mga kabataang hindi nakapagtapos. Doon niya muling naramdaman ang sigla ng pangarap. Kahit pagod, kahit kulang sa tulog, may apoy na muling nagningas sa kanyang puso. At sa bawat panalangin, pakiramdam niya ay may kasamang sumasagot kahit hindi sa salita, kundi sa lakas na kanyang natatanggap. Ngunit hindi natapos ang pagsubok. Nagkasakit ang kanyang ina, isang malubhang karamdaman. Kinailangan nilang mangutang at halos gumuho na muli ang lahat ng pinaghirapan ni Marco. Isang gabi habang hawak ang kamay ng kanyang inang nanghihina, umiyak siya ng todo. Doon niya sinabi, Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero kung kalooban mo, bigyan mo ako ng lakas. Huwag mo akong iiwan. Sa gitna ng kanyang pagluha, may dumaloy na kapayapaan sa kanyang puso. Hindi gumaling agad ang kanyang ina, pero naramdaman niya ang kakaibang kalakasan. Para bang may liwanag na biglang nagpasindi sa gitna ng dilim. Lumipas ang mga taon. Hindi naging madali ang buhay ni Marco, ngunit natuto siyang kumapit. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi galing sa sarili, kundi sa Diyos na hindi siya iniwan kahit kailan. Sa wakas nakapagtapos din siya. Naging isang guru siya sa kanilang baryo at ginamit ang kanyang buhay na patotoo upang magbigay inspirasyon sa mga kabataang tulad niya na minsang nawalan ng pag-asa. Sa kanyang unang araw bilang guro, nagsalita siya sa klase. Mga anak, tandaan ninyo ito, hindi hadlang ang kahirapan sa taong may pananampalataya at tiyaga. Huwag kayong matakot sa dilim sapagkat doon mas maliwanag ang liwanag ng Diyos. At sa likod ng silid-aralan, nakaupo ang kanyang ina, mahina na ngunit nakangiti. At sa puso ni Marco, alam niyang natupad ang lahat ng pangakong dati binitawan lamang ng kanyang ina tuwing gabi. Anak, huwag kang bibitaw. Ang Diyos ang ating ilaw. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na gaano man kahirap at kadilim ang ating buhay, hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Tulad ni Marco, natutunan nating ang tunay na lakas at pag-asa ay nagmumula sa pananampalataya, pagtitiyaga at pananalig na may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat pagsubok. Sa bawat luha at hirap, may aral at biyayang nakalaan para sa atin, basta't hindi tayo bibitaw sa Diyos na ating ilaw sa dilim. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga inspiring na kwento at panalangin. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat po.